Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Alright mga kababayan, so kumuda na naman tong si Attorney Claire Castro, no, patungkol nga po dito sa pagsagot ni VP Sara Duterte kung handa na nga ba siya na humalili, no, sa Pangulo just in case na ito ay magbitiw sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas, no. At sinabi nga po yan ni VP Sara na hindi na question, no, yung pagiging handa niya, no, sa paghalili dito sa Pangulo. At ito naman si Auntie Claire, mga kababayan, ay ibinato na naman sa taong bayan itong kanyang dapat sagutin, no. At ang sabi niya nga, tanggap na ba o handa na ba ang taong bayan para sa mas marami pang Mary Grace Piatos? So it's all about confidential fund ni VP Sara Duterte na walang kamatayan, no. Samantalang ito ay 125 million mga kababayan na according dito sa ating mga nababalitaan at mga sinasabi din ng ilang mga nakapagsalita na patungkol nga dito sa confidential fund ni VP Sara Duterte ay wala siyang problema sa COA, no, o sa Commission on Audit. At talaga namang ito talaga yung kumbaga ito yung inaano kay VP Sara Duterte. Ito yung tatapal sa kanya o ginagawang propaganda, no, para itong ating Vice Presidente ay maging pangit ang imahe. So, in this case, mga kababayan, sinabi dito ni Auntie Claire na si VP Sara Duterte daw ay dapat hindi ina-anticipate o itong Vice President ay hindi dapat ina-anticipate yung pagbitiw o pag-resign ng presidente, no, na si Presidente Marcos, no. So hindi lang naman siya, mga kababayan, obviously majority ng Filipino ang nakikita natin yung kanilang hinaing, no, na marami na ang nagsasabi na bumaba o magbitiw na sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po sa kaliwat kanan, no, at napakabagal na aksyon laban nga po dito sa maanumalyang flood control project, no, na talaga namang umingay at umalingaw-ngaw sa buong mundo at hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi napakarami pong bansa ang nag-aabang po, no, sa kung ano yung kahihinatnan nitong flood control. At nakita nyo naman, mga kababayan, itong mga nahuli o yung mga sinerbisyohan ng warrant of arrest ay nakakagulat, no, dahil mga small fish lang to. At ito yung hindi natin inaasahan na ito yung mga mahuli. Although kung nagkamali talaga sila o may pananagutan sila, dapat isama talaga sila. Pero what we need to know and what we need to see is yung mga mastermind, no, yung malalaki, mga politiko, yung mga big fish na sinasabi natin, no. At hanggang ngayon nga, mga kababayan, ay wala pa tayong nakikita, no. So majority ng Filipino, isa na ako doon, no, na talagang feeling ko hindi ako kontento sa nangyaring investigasyon at naging resulta dito po sa malawakan pong flood control scam, no. At besides, mga kababayan, ito ay opinion ko lang, mga kababayan, ha. So hindi mo pwede kasing sabihin itong ginagawa na BBM resign o Marcos resign ay isang pagdidestabilize, no, ng gobyerno o ng administrasyon. Kasi deserve naman ng taong bayan na magsalita, no, ng kanilang nakikita. Kung talagang hindi na sila natutuwa sa ginagawa ng mga tao sa gobyerno, lalo na yung mga matataas na leader natin, wala namang masama na mag-call out, no, na magsalita. Kasi kumbaga,
kung ako ang employer no na nag-hire sa isang empleyado at yung empleyado na yun ay hindi nagagampanan yung kanyang tungkulin at puro kapalpakan, natural na ako ang employer, ayaw kong malagay sa alanganin yung negosyo ko. For example, itong Pilipinas, gusto nyo ba, no? Gusto ba ng taong bayan na mahulog tayo sa bangin o mapunta tayo sa lugar kung saan hindi natin alam talaga kung saan tayo patutungo. So ayaw natin ng ganun. Gusto natin maging maayos, makita natin yung pag-unlad talaga ng Pilipinas at yung hindi yung ganito. Mga kababayan, 3 taon na ang nakakalipas at hindi mo maitatago kung ano yung nangyayari talaga sa ating ekonomiya ngayon, no? At itong korupsyon na sinasabi natin ngayon, mga kababayan, ito yung greatest destabilization na nangyayari talaga sa ating bansa. Kasi nga, paulit-ulit kong sinabi na kapag walang tiwala na ang mga kababayan natin sa gobyerno, sa panunungkulan ng administrasyon, ay talagang mahihirapan na po silang mapasunod, no? At marami ng mga kababayan ang nawawalan ng kumpiyansa sa ating mga government official. Mismo na nga po, no? Sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nasisikapin nila, hindi lang sila, no, yung mga current na nasa administration, na sisikapin nila na maibalik daw yung tiwala ng publiko. So ibig sabihin, alam nila yung pulso ng mga taong bayan na talagang galit, no, na ayaw na sa gobyernong ito at pagod na sa nangyayaring korupsyon at pagod na sa nangyayaring kahirapan. Pansinin niyo mga kababayan, 'di ba? Bare months ngayon, pero kung kayo ay mamamasyal somewhere, punta kayo sa mall, sa Divisoria or what, napaka hinhin o napakatumal. Kasi ako may business din ako. Napakatumal mga kababayan, no, ng benta. Parang apektado ka talaga kasi yung mga tao walang pera eh. O kaya ayaw gumastos dahil nga syempre ang hirap, ang mahal ng mga bilihin ngayon mga kababayan, pati yung krudo, pati yung gasolina, bigas ay nagtataasan na naman, no? At yan yung ilan sa mga bagay na sanhi po ng matinding korupsyon, no? Ang ating ekonomiya, marami mga negosyante, mapa-foreign man yan or local, na talagang walang confident, no? Hindi sila komportabling mag-invest dito sa ating bansa o kahit ano pa yan na maliit na small business man yan, hirap na mamuhunan. Dahil nga syempre walang kumpiyansa mga kababayan yung ating mga investor para magnegosyo dito sa ating bansa. Kaya ito naman mga kababayan, in reality, sa ating constitution, talagang wala namang ibang hahalili kung sakaling magbitiw o hindi na kayang magtrabaho pa o magampanan ng trabaho bilang Pangulo netong kasalukuyan nating presidente na si Bongbong Marcos. Walang ibang papalit sa kanya kundi ang Vice President. Sino bang nakaupong Vice President kundi si Sara Duterte? So, hindi na natin pwedeng i-argue pa yan kasi kahit ako, kahit ikaw, kahit sino, wala tayong magagawa dyan dahil nakasaad po yan sa ating konstitusyon na just in case, no, na hindi kaya ng gampanan o nag-resign na o bumitiw na sa pwesto ang Pangulo, sakaling may mangyari sa kanya na hindi maganda, nagkasakit or what, ang hahalili sa kanya ay ang pangalawang Pangulo. Wala na tayo doon dapat i-argue mga kababayan at hindi mo pwede kasi sabihin na na hindi si VP Sara Duterte masyadong pinopolitika na yung ganitong bagay. So sinong gusto nyong ibebendalo nyo at pipili kayo ng ibang iuupo sa pwesto, 'di ba? So dapat ang ginawa ninyo talaga tuluyan yung na-impeach itong si VP Sara Duterte sa pagiging vice presidente niya para talagang mawala siya sa pwesto niya at magawa nila yung gusto nila. Pero wala kulang sa ebidensya, 'di ba? Kasi kung talagang guilty yung isang tao, doon mo lang talaga kasi mapapatunayan yun, yung tanging hukuman, yung yung final judgment. Kasi itong mga aligasyon na itong mga kababayan, kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, so hanggat walang pinal na desisyon ang hukuman o final judgment, lahat po yan, 'di ba? Inosente pa rin yan. Kahit na alam nyo na kung sino yung mga masterminds, hindi pa rin natin pwedeng sabihin guilty sila dahil nga wala pang pinal na desisyon ang hukuman. So, ayun lang yun mga kababayan. Kaya kailangan natin talagang maging maingat sa ating mga sasabihin at mga mapapanood, no? At maging mapanuri po tayo. So again, maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.